Ayan. So, nagbebenta po ako ng ayan. Bakit kaya bawal? Siguro maingay, ganun. Pero ang motor pwede. Ang e-bike pwede. Okay, hello! So, welcome to Home and Everything. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please do subscribe. Ngayon po, ang pag-uusapan natin is, pwede bang mag-business sa loob ng Camellia? Okay, ang sagot po dyan ay, kung physical store, hindi po talaga pwede. Pero, nag-a-allow naman po silang magbenta-benta po kayo through dun sa buy and sell GC. So, may buy and sell GC ang Camellia, dun po sila nagpo-post ng mga businesses nila. Okay? Ang maganda naman po dun, marami kayong market kasi like dito sa amin, nasa 400 plus na ang residents or kumbaga owners na nakatira na talaga dito. So, habang nagpe-prepare po tayo ng orders, kasi nagpa-part-time din po ako dito sa Camellia, nagbebenta po tayo ng mga frozen food, yun po. Okay? Pag-uusapan din natin mamaya bakit bawal ang tricycle sa loob ng Camellia. Kaya, wala naman kaming tricycle, pero marami kasing complain na bakit hindi pwedeng gamitin ang tricycle. Siyempre, business din ng mga iba yun. Yung iba, service nila. So, pag-usapan po natin yan. Okay? Meron naman din kasing shuttle na pinangako ang Camellia, pero hanggang ngayon, wala pa. Tulad ng ibang amenities, wala pa din. Diba? Magto 2 years na kami dito, magpa 5 years na rin yata ang Camellia na to, pero wala pa talaga ni isang amenities. Wala yung mall, wala yung clubhouse. Ang clubhouse pinatayo nila, pero in the middle of the construction, biglang naglaho na yung mga construction workers. Okay? So again, pwede pong magbenta sa Camellia. So ako, like ako, nagbebenta po ako ng mga frozen food, iba-iba. Yan. So, eto, dati ang ginagamit ko yung ref namin sa loob. Kung kita. Ngayon, meron din po akong na-meet na homeowner. Nung una, sa sa vlog ko siya na-meet, naka-chat or naka-message kasi pinapanood din niya yung vlogs natin nung nagpagawa siya ng cabinet. And then, nakausap po kami sa GC dahil nakita niyang nag-post ako dun sa buy and sell. And then, tamang-tama, in-offer niya sa akin yung eto, yung chest freezer niya dun sa dating business niya. So, Ma'am Ninya, kung mapanood mo po to, thank you so much po. Ang bait ni Ma'am Ninya, as in. So, sabi ko, naghahanap kasi ako ng installment na chest freezer. Ayan. Okay? So, ilang cubic meters. Malaki to. Okay, parang nasa bewa ko. Ayan. So, nagbebenta po ako ng ayan. Ngayon po, ang binibenta natin is french fries and mixed veggies. Okay? So, nagpo-post lang po ako sa Camellia group. Pina-installment din niya sa akin yan. Nahiya nga ako eh. Pero, talagang may mababait po na homeowners. Pina-installment niya sa akin yan. Ang sabi nga niya, pay when able. Pero nahiya naman ako. So, 8,000 niya binenta sa akin yan. So, nagbebenta. Binayaran ko siya ng 2,000 per month. So, for 4 months ko po siya nabayaran. Again po, Ma'am Ninya, thank you. So, bumili lang ako ng mga plastic na ganyan and then dito ko sinusulat yung orders. Okay? And then, pag mag-deliver po, yung e-bike po ang ginagamit natin. Okay. Tingnan muna natin. Papa, tapos ka na? Tapos ka na? Saglit lang. So, ito po yung e-bike. Ito yung ginagamit namin pag mag-deliver. Pag maulan, yun, nagsasakyan kami. Pero, ayun, napakalaking tulong po ng e-bike na to. So, Tuloy, paano kung may kotse?
minsan ako po ang nagda-drive. Okay. So, ang maganda dito sa e-bike, ayan, meron po siyang case dito. So, meron din siyang nafo-fold to. And then, may compartment siya sa loob. Okay? So, laking tulong po yan sa pag-deliver ng orders natin. Okay? Actually, sa lahat, dito sa street namin, parang 7 yata ang e-bike na nandito. Tingnan natin. Ayan. Ito. Yung isang kapitbahay namin may e-bike. Ayun. Okay. So, mamaya videohan natin yung mga tricycle na nakapark dun sa labas ng Camellia. So, hinanap ko yung guidelines and restrictions dun sa turnover papers. Wala naman akong nakita na nire-restrict nila yung tricycle. Tanong din yan lahat ng mga homeowners, bakit kaya bawal? Siguro maingay, ganun. Pero ang motor pwede, ang e-bike pwede. So, di ko alam bakit hindi pinapayagan makapasok ang tricycle. Kung public transpo na tricycle, maiintindihan mo bakit bawal or bakit hindi pinapapasok. Siguro for security purposes. Pero yung mga homeowners naman na yun talaga ang service nila or sila na mismo ang nagmamay-ari sa tricycle, bakit hindi pwedeng pumasok? Ang sinasuggest nila, bigyan din ng sticker para makapasok, pero until now, hindi pa rin siya pinapayagan. So, ang sabi po ng homeowners namin is developer, kumbaga developer rule po yun. I don't know. Bakit? Siguro mine-maintain nila yung ano bang tawag doon? Aesthetic ng ng subdivision. Kasi syempre pag maraming tricycle, parang crowded na. Mura din kasi ang tricycle. Hindi naman siya mura, pero mas affordable siya compared talaga sa 4 wheels. So, syempre, kung mas maraming maka-afford ng tricycle, mas maraming tricycle sa loob. So, yun yung opinion ko. I don't know na kung bakit talaga. Wala pa namang sumasagot dun sa GC namin kung bakit. So, mamaya videohan po natin yung mga tricycle na nakapark sa loob. Okay? So, again, bawal po ang tricycle sa Camellia, pero pwede pong magbenta ng, or kung mag-part-time business po. Okay? So, kung may questions po kayo, ang ayaw lang naman nila dito yung physical store. Yung kunyari, magtatayo ka ng store mo dito. Di po nila ina-allow yun. Pero kung mag-deliver ka, ganyan, pwede naman po. Okay? Thank you po for watching and have a great day. Bye, dreamers. Bye po. Saan napupunta yung binabayad natin yung 1,000 naman? Yan, sa security guard, sa collection ng truck. Kaya nga, sino kumukuha nun? Yung homeowners association nga, yung